morning. You are watching Panahon TV. Ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Alvin Pura. Magandang umaga Alvin, ano nang update natin kay Bagyong Dodong? Magandang umaga sa iyo April at magandang umaga rin sa inyong mga viewers. Itong bagyong si Dodong ay bahagya pong bumagal. Yan po ay huling namataan or huling tinatayang nasa layong 595 kilometers east or silangang bahagi po yan ng Borongan, Eastern Samar. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot sa 150 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 185 km per hour. Yan po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran or west-northwest sa bilis na 17 km per hour. Alvin, posible pa bang lumakas itong si Bagyong Dodong o at least umabot ng super typhoon category? Yes, itong bagyong si Dodong ay posible pa pong lumakas bago ito tumama sa kalupaan, pero inaasahan naman natin pag tama nito sa kalupaan ay ito po ay hihina. Ang mga datos at mga nagpapakita po yan na posible pa itong lumakas. At inaasahan natin na yung si Dodong ay hihina nga pag tama niyan dito sa area ng Northern Luzon. Samantala, ano ang magiging pagkilos nito sa mga susunod na oras? Ano yung mga forecast positions ng pag-asa sa naturang bagyo? At ano nga ba yung consensus ng iba't ibang forecasting models na inyong tinitignan? Yes, itong si Dodong ay inaasahan natin na lalapit dito sa area ng Bicol Region sa susunod na 24 oras at posibleng dumikit yan dito sa area ng Aurora or dito sa area ng eastern section ng Central Luzon sa darating na Sabado. At inaasahan natin sa pagsapit ng linggo ng umaga, yan ay posible nang maglandfall or tumama sa kalupaan dito naman sa area ng Northern Luzon or dyan sa Isabela, Cagayan area. At pagkatapos po niyan, inaasahan natin na hihina po yan at maaaring lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Tuesday or Lunes ng gabi. Yang si Bagyong Dodong. Habang kumikilos papalapit ng ating kalupaan si Bagyong Dodong, nagtaas na po kayo ng public storm warning signal. Saan ang mga lugar na ito? Sa ngayon, nakataas na ang ating public storm warning signal number 1 dito po sa Bicol area. Yan po ay sa mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Para naman sa Visayas, nakataas naman sa Northern Samar ang public storm warning signal number 1. At ilang bahagi din po sa lalawigan ng Sorsogon, Pulilio Islands at Northern Samar nga po, meron din tayong nakataas na storm warning signal number 1. Alvin, Miyerkules ng gabi nagbuga ng steam at saka ng abo itong Mount Bulusan sa may Sorsogon. No? Ano bang magiging epekto ni Bagyong Dodong dyan sa may Sorsogon? Diyan sa area ng Sorsogon, sa ngayon maganda pa ang ating inaasahang panahon. Pero paglapit ni Dodong dyan, maaaring maging maulap tayo dyan at magkaroon tayo ng mga pagulan. Ang buga ng hangin ay maaaring makabawas or magpa-widespread or magkalat ng ating abo na ibinuga nitong bagyong or nitong bulkang Bulusan. At pag malakas ng ating hangin, yung ang ating mga particles na yan ay inaasahan natin na mag-dissipate or kumalat. At yung ulan din ay makakatulong din yan sa pagbawas ng mga particles sa hangin. So mababawasan din or maiibsan din yung mga abo na naibuga nitong bagyong or nitong bulkang Bulusan. Samantala, isa sa mga binabantayan natin, no, itong epekto ng dry spell sa ating bansa. Ano naman ang magiging epekto ng mga pag-uulan ni Bagyong Dodong, lalo na dun sa mga lugar na apektado ng dry spell at drought? Itong mga lugar na nakakaranas ng dry spell or tagtuyot, lalong-lalo na dito sa area ng Northern Luzon, kung saan napakainit ng ating temperatura, ay maiibsan ang kanilang init na nararamdaman. At yun nga po, ang tubig na maaaring ibuhos o yung pag-ulan na maaaring dala nitong bagyong si Dodong ay makakabawas din or makakatulong sa nararanasan nating dry spell dyan sa Northern Luzon. Pero pag daan itong si Dodong, makakaasa pa rin tayo ng patuloy na mainit na panahon or magpapatuloy pa rin ang mainit na temperatura dyan po sa area ng Northern Luzon. At finally, Alvin, ano bang inaasahan natin magiging lagay ng panahon ngayong araw at syempre, paalala na rin sa ating publiko? Yes, sa ngayon malayo pa nga itong bagyong si Dodong pero inaasahan natin sa 24 oras, posibleng yan dumikit dito sa area ng Bicol Region. So inaasahan natin sa sunod na 24 oras maaari na tayong makaranas ng pag-ulan at pagbugso ng hangin dito sa ilang bahagi po ng Northern Samar, dito rin sa ilang bahagi rin po ng Bicol Region. At katamtaman hanggang sa mahinang pag-ulan naman
ang inaasahan natin at posibleng meron din tayong mga thunderstorms dito sa natitirang bahagi po ng Central Visayas, Caraga, Davao Region at Northern Mindanao at maging ang natitirang bahagi ng Eastern Visayas. Inaasahan din natin ang Metro Manila at ang natitirang bahagi po ng ating bansa ay makakaranas naman ng maaliwalas na panahon at maliban dyan, meron tayong mga inaasahan ding localized or mga isolated na mga rain showers at thunderstorms dahil ang Metro Manila at ang ilang bahagi pa ng Luzon ay medyo malayo pa naman sa ating bagyo. At yun nga po, itong ating bagyong si Dodong ay inaasahan natin na babaybayin niya ang silangang bahagi po ng Bicol Region at tutungo po yan dito sa area ng Northern Luzon o dyan sa Isabela, Cagayan area at maglalandfall or posibleng tumama sa kalupaan sa darating na linggo ng umaga. Alright, maraming salamat. Ayan po, si Pag-asa weather forecaster Alvin Pura na naghatid sa atin ng latest kay Bagyong Dodong. Bago magtapos ang ating programa, isang pagbati muna ng happy birthday sa aming executive producer at president ng Ube Media na si Miss Donna May Lina Flavier. So happy birthday Miss Donna at stay healthy, be happy at God bless you always. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Samahan nyo kami muli bukas alas 5 ng umaga para sa nangunguna at nag-iisang all-weather program sa bansa, ang Panahon TV Weekend Edition. Ako po ang inyong weather girl April Enerio at ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Magandang umaga sa inyo lahat at ingat Pilipinas! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.